May mga taong isinilang, na tila nakatakdang abutin, ang mga bituin. Mula sa isang simpleng tahanan sa Mindanao, isang binata ang nagsimulang mangarap ng mas malaki, kaysa sa kanyang paligid. Sa bawat dribble, bawat ensayo, at bawat laban, unti-unti niyang binubuo ang kinabukasang, matagal niyang pinangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi, para sa kanyang buong pamilya. Ang kanyang pangalan, ay Rene Claire Bater Bonilla. Sa edad na 19, marami ang naniniwalang, siya ang susunod na malaking pangalan, sa Philippine basketball. Nakamit niya ang mga tagumpay, na pinapangarap lamang, ng maraming kabataang atleta. Nakapasok siya, sa isa sa pinakatanyag na universidad, sa bansa. Nabigyan siya ng varsity scholarship. At ilang araw na lamang, nakatakda na sana siyang sumabak, sa mas malaking entablado, ng kanyang buhay. Ngunit sa isang iglap, natigil ang lahat. Sa halip na marinig ang kanyang pangalan, sa loob ng mga punong arena, isang trahedya ang yumanig, sa buong komunidad ng sports sa Pilipinas. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Rene Bater Bonilla? At may mga bahagi ba ng kwento, na hindi pa lubusang nalalaman, ng publiko? Isinilang si Rene Claire Bater Bonilla, noong ika-8 ng Mayo taong 2007. Eksaktong isang buwan, matapos niyang ipagdiwang ang kanyang ika-19 na kaarawan, dumating ang trahedyang, babago sa buhay, ng kanyang pamilya magpakailanman. Ngunit bago siya nakilala, bilang isa sa pinakamahuhusay na batang manlalaro, ng basketball sa bansa, mayroon muna siyang, simpleng pangalan, sa loob ng kanilang tahanan. Para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, siya ay si Bobat. Ito rin ang pangalang, paulit-ulit na lumitaw, sa mga mensahe ng pagluluksa, matapos ang kanyang pagpanaw. Nagmula si Rene, sa barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur. Lumaki siya sa isang malaking pamilya, kasama, ang isang, nakatatandang, kapatid, 3 nakababatang, kapatid na lalaki, at 2 nakababatang, kapatid na babae. Isang kakaibang detalye sa kanilang pamilya, ay nagsisimula sa letrang R, ang pangalan ng lahat ng 7 magkakapatid. Ayon sa kanyang ina, na si Rovelyn Bater Bonilla, lumikas sila, mula sa kanilang bayan, dahil sa madalas na pagbaha. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, nagsakripisyo sila, upang magkaroon, ng mas magandang oportunidad, ang kanilang mga anak. Hindi man marangya ang buhay, punong-puno naman ito, ng pagmamahalan. Makikita sa kanilang mga larawan, ang simpleng pagdiriwang ng kaarawan, Pasko, at Bagong Taon. Mga sandaling higit na mahalaga, kaysa anumang, materyal na bagay. Sa murang edad, malinaw na kay Rene, ang kanyang layunin. Hindi lamang siya naglalaro, para manalo. Naglalaro siya, para sa kanyang pamilya. Matapos ang kanyang pagpanaw, ibinahagi ng kanyang coach, na si Jess Linus Evangelio, ang isa sa kanilang huling pag-uusap. Bago lumipad papuntang Maynila, nagpadala umano si Rene ng mensahe. Coach, hindi muna ako babalik sa Davao, sa loob ng mga 5 taon, dahil gusto ko, na kapag naging matagumpay at umangat na ang buhay ko, maiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Sa simpleng salitang iyon, nakita ng marami, ang tunay na dahilan, kung bakit siya walang sawang nagsisikap. Hindi para sa kasikatan, hindi para sa pera, kundi para mabigyan, ng mas magandang buhay, ang mga taong, pinakamamahal niya. Habang nag-aaral sa Ateneo de Davao University,
mabilis na nakilala si Rene bilang isa sa pinakamahuhusay na batang manlalaro sa Mindanao. Sa taas na 6 feet 4 inches, pambihira ang kanyang kombinasyon ng laki, disiplina, at talino sa loob ng court. Noong 2025, dumating ang pinakamalaking yugto ng kanyang kabataan. Sa palarong pambansa 2025, pinangunahan niya ang Davao Region sa makasaysayang kampanya. Kasama ang kanyang mga kakampi, tinalo nila ang Western Visayas sa championship game. Ito ang kauna-unahang basketball championship ng DAVRAA sa kasaysayan ng palarong pambansa. Hindi lamang iyon, naiuwi rin ni Rene ang Most Valuable Player Award at napabilang sa Mythical 5. Mula noon, lalo pang lumaki ang kanyang pangalan sa mundo ng basketball. Hindi nagtagal, nakasuot na siya ng kulay ng Pilipinas. Kinatawan niya ang bansa sa 14th ASEAN School Games sa Brunei Darussalam. Doon, nagwagi ng gintong medalya ang koponan ng Pilipinas. Isa na namang patunay na ang batang, minsang nangangarap lamang sa Mindanao, ay unti-unti nang umaabot sa internasyonal na entablado. Hanggang sa dumating ang pinakamatamis na gantimpala ng kanyang mga sakripisyo. Tinanggap siya sa Ateneo de Manila University bilang varsity scholar. Isa itong pangarap na natutupad para sa maraming batang atleta. Naghahanda na sana siyang magsimula sa UAAP. Magsuot ng asul na uniforme ng Blue Eagles. Maglaro sa harap ng libu-libong manunood. At patuloy na buuin ang kinabukasang matagal na niyang pinapangarap. Ngunit hindi niya alam na ilang araw na lamang ang natitira sa kanyang paglalakbay. Noong 8 ng Hunyo taong 2026, sumama si Rene sa isang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora. Kasama niya ang kapwa manlalaro na si Divine Adili, 21 taong gulang. Ayon sa paunang ulat ng pulisya, naliligo umano ang dalawa nang tanggayan sila ng malakas na agos papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang mga awtoridad. Dinala sila sa pagamutan, ngunit kalaunan ay kinumpirma na ng mga doktor na kapwa silang pumanaw. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Ateneo de Manila University at nagpaabot ng pakikiramay sa mga pamilya ng dalawang atleta. Samantala, nagsagawa rin ng investigasyon ang Philippine Sports Commission kasama ang iba't ibang sports organizations upang suriin ang mga pangyayaring humantong sa trahedya. Subalit, pinakamatinding sugat ang iniwan nito sa puso ng kanyang ina. Sa isang emosyonal na panayam, sinabi ni Nanay Roglin na hindi umano nila lubos na nalaman kung ano ang eksaktong mga aktibidad na gagawin ng kanyang anak. Ayon sa kanya, kung nasabihan lang kami ng mas maaga, baka hindi ko siya pinayagan. Ikinagulat din niya kung bakit napunta sa dagat ang kanyang anak. Aniya, basketball player ang anak ko, hindi naman swimmer. Paulit-ulit niyang sinabi ang isang bagay. Gusto niya ng mga sagot. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. At gusto niyang matiyak na walang detalye ang maitatago. Batay sa mga opisyal na ulat na inilabas, hanggang ngayon, wala pang kumpletong itinerary na inilalabas ng Ateneo o ng mga investigador tungkol sa bawat aktibidad ni Rene Bater-Bonilla at Divine Adili bago ang insidente. Gayunpaman, ito ang pinaka-factual na timeline na naitatag mula sa mga ulat ng pulisya, media, at mga pahayag ng pamilya. Sa mga huling araw niya sa Manila, dumating si Rene Bater-Bonilla sa Maynila bilang bagong recruit ng Ateneo Blue Eagles. Nagsimula siyang sumailalim sa orientation at preparasyon
bilang incoming UAAP player. Ayon sa kanyang ina na si Rovelyn, nagpaalam si Rene na maaaring hindi siya makagamit ng cellphone ng halos isang linggo dahil sa training activity sa Aurora. Ang koponan ay nagtungo sa Dipakulaw, Aurora para sa isang team building at training camp. Ang eksaktong petsa ng kanilang pagdating ay hindi pa opisyal na inilalabas, ngunit malinaw na naroon na sila bago ang 8 ng Hunyo taong 2026. 8 ng Hunyo taong 2026, araw ng insidente. Bandang 2:40 p.m. Ayon sa Aurora Police, nagsasagawa ang Ateneo team ng team building activity sa isang beach area sa Barangay Libis, Dipakulaw. Ayon sa mga saksi, bahagi ng aktibidad ang paglalakad sa mababaw na bahagi ng dagat. Habang nagpapatuloy ang aktibidad, ilang manlalaro ang napunta sa mas malalim na bahagi ng tubig. Biglang dumating ang malakas na agos at tinangay ang 4 na atleta. Sa pagkakataong iyon, 2 ang nailigtas, habang sina Rene at Divine ang hindi agad nakita. Bandang 2:50 p.m. Naabisuhan ang lifeguard ng resort. Agad na nagtungo ang rescue team sa lugar kung saan huling nakita ang mga atleta. Sa sumunod na mga minuto, isinagawa ang search and rescue operation. Matapos nito, ay natagpuan sina Rene at Divine, matapos ang humigit kumulang 30 hanggang 40 minuto. Pagkatapos ng rescue, dinala sila sa pinakamalapit na pagamutan. Ngunit kalaunan ay kinumpirma ng attending physician na kapwa silang pumanaw. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na sagot sa ilang mahahalagang tanong. Ano ang buong schedule ng training camp mula pagdating nila sa Aurora? Ilang araw na silang nasa resort bago ang insidente. Ano ang eksaktong team building exercise na isinasagawa nang mangyari ang trahedya? Ilan ang coaches, trainers, at safety personnel na naruroon? Ano ang eksaktong kondisyon ng dagat noong oras na iyon? Bakit umabot sa puntong 4 na atleta ang natangay ng agos? Sapat ba ang risk assessment at safety protocols na ipinatupad? Samantala, habang nagpapatuloy ang opisyal na investigasyon, nagsimulang lumaganap sa social media ang iba't ibang haka-haka at conspiracy theories. Isa sa mga tanong ng ilan ay kung bakit 2 batang atleta ang sabay na nasangkot sa insidente sa isang aktibidad na hindi naman direktang konektado sa basketball. May ilan ding netizens na nagtatanong kung sapat ba ang mga safety measures at lifeguards sa lugar noong araw na iyon. May mga naglabas rin ng teorya na baka may ibang pangyayari bago sila natangay ng alon na hindi pa ganap na nailalabas sa publiko. At ang pinaka-kontrobersyal sa lahat, ang espekulasyong kumalat online na posibleng hindi lamang simpleng pagkalunod ang nangyari. May ilang netizens na nagtatanong kung posible bang may ibang salik na nagdulot upang mapunta sila sa sitwasyong iyon, kabilang ang mga haka-hakang. Baka may nangyaring insidente bago sila napunta sa tubig, o kaya naman ay may kapabayaan na hindi pa lubusang natutukoy. May ilan pang nagpalutang ng teoryang maaaring may taong sangkot at sinadyang ilubog o nilunod ang mga biktima. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang opisyal na ulat, ebidensya o pahayag mula sa mga awtoridad na sumusuporta sa ganitong paratang. Dahil dito, nananatiling mahalagang hintayin ang resulta ng opisyal na investigasyon bago magbigay ng anumang conclusion. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang masusing investigasyon ng mga awtoridad kaugnay ng insidente. Ang Philippine Sports Commission ay bumuo ng isang espesyal na panel kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sports at educational institutions
upang suriin ang mga pangyayari, at mga umiiral na safety protocols. Layunin nilang matukoy kung may mga pagkukulang sa mga patakaran, paghahanda, at mga hakbang sa kaligtasan, upang maiwasan ang pagkakaroon ng katulad na trahedya sa hinaharap. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin ng publiko at ng pamilya ni Rene ang kumpletong resulta ng mga investigasyon. Sa huli, ang pinakamabigat na tanong ay hindi kung gaano kalayo sana ang mararating ni Rene Bader Boniah, kundi kung bakit natapos ang kanyang paglalakbay sa panahong nagsisimula pa lamang siyang abutin ang kanyang mga pangarap. Isang buwan matapos niyang ipagdiwang ang kanyang ika-19 na kaarawan. Ilang araw matapos matanggap sa isa sa pinaka-prestihiyosong basketball programs sa bansa. At ilang hakbang bago sana niya maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Bigla na lamang naputol ang lahat, ngunit may mga pangarap na hindi nalunod kasama ng alon. Nanatili ang kanyang inspirasyon, nanatili ang kanyang kwento, at habang patuloy na naghahanap ng mga sagot, ang kanyang pamilya, nananatiling buhay sa alaala ng marami, ang batang si Bobat. Ang binatang minsang nangarap na baguhin ang buhay ng kanyang pamilya, gamit lamang ang isang bola, matinding sipag, at pananalig. At marahil, hanggang sa tuluyang, mabigyang linaw ang lahat ng nangyari, noong araw na iyon sa Aurora, mananatiling bumabalot ang isang misteryong, hindi pa ganap na nasa sagot. Ano nga ba talaga ang buong katotohanan, sa likod ng pagpanaw, ni Rene Bader Boniah?